diyan, patikos dito, batikos diyan, para bang wala nang pinag-uusapan kundi yung Korte Suprema, yung gulo dito, gulo diyan. Sabi ko, tama na siguro. Siguro ayaw ko na rin i-involve siguro yung aking mga colleagues sa Korte Suprema dito sa isang silimuot na ito. Tama na. Pinag-usapan ko yan ng aming defense team, pinag-usapan ko ng pamilya, at ang pasya namin ay tama na. Oras nang tumahimik ang bayan. Paalang-alang na sa bayan. Pero dahil po diyan, meron din pong dividendo yan para sa inyo. Balita ko, doon sa isang eskwela, mga totoy, tinatanong ng kanilang maestra, sino bang Pangulo ng Pilipinas? At ang sagot nila, Renato Corona. Dahil sa kayong pinag-usapan ng 6 na buwan, pati yung mga bata, akala kayo ng Pangulo ng Pilipinas. So, meron ding, upside, may dividendo rin. Pero tatanong natin, maraming puwersang gumalaw para kayo tanggalin sa pagkapunong maestrado. Nandyan yung mga senator judges, nandun, no? Nandun ang media, nandun ang Pangulo ng Pilipinas. Sa tingin ninyo, alin o sino ang nagkaroon ng pinaka mabigat na ambag sa resultang naganap? Siguro ang presidente ng Pilipinas, kasi obviously siya yung nag-orchestrate nito from the beginning. Kasi nandiyan nga yung ating mga reports na nakarating sa atin na may mga meeting pa raw sa Malacanang, ganito, pinag-usapan, pinagplanuhan, pinatawag si speaker. At alam naman natin ang naganap na behind the scenes Pati yung mga senador kinausap ng Malacanang. Hindi naman tayo napanganak kahapon na hindi natin alam itong mga naganap na ito. Objectively speaking, kahit na kayo ang naging biktima niyan, yan ba'y pwedeng paraanin na lang ng bayan at hindi sabihin ito'y paglabag sa ating saligang batas? Malinaw naman yung paglabag sa ating saligang batas. However, siguro taong bayan na rin ang magpapasya niyan kung dapat na parusahan yung mga kung sino man ang lumabag sa batas at kung sino man ang gusto nilang pabayaan na lang, nasa taong bayan yun. Mahirap ako yung maghuhusga nun Kasi medyo, siyempre, papali sa sarili ko yung aking pananaw. Parang hindi ko naman gustong gawin yun. Mm-hmm. Pero ngayon, may halos 1 buwan na, after impeachment trial, nasusukat ba nyo ang reaction ng publiko sa inyo mismo pagkatao, sa inyong pamilya? Anong sinasabi ng mga kaibigan, mga dating kasama, at yung ordinaryong mamamayan na nakikita kayo? Well, unang-una, ako'y natutuwa at nakakataba talaga ng puso yung hanggang ngayon, almost, ikaw na nga po ang nagsabi na almost 1 month ago na yung impeachment na yun. Hanggang ngayon hindi bumababa sa 25 to 35 text messages na natatanggap ko sa cellphone ko araw-araw. At saka hindi ito yung paulit-ulit. Ito yung from different people, nagpapakilala sila, nakuha daw nila yung aking cellphone number kay ganito, sa kaibigan ko, ganyan. Nagte-text sa akin. Tapos yung sa opisina ko, patuloy-tuloy pa rin yung tanggap ko ng mga card, mga spiritual cards, mga greeting cards. Sabi, don't feel down, the Lord has plans for you, yung mga words of encouragement na gano'n. At siguro ang nakakataba ng puso, paminsan-minsan kasi lumalabas pa kami ng pamilya sa public place. Halimbawa, kumakain kami sa restaurant sa weekend. Yung mga tao patuloy pa rin lumalapit
gustong magpakuha ng retrato, wag ko kayong malungkot, nandito kami sa tabi ninyo, nandito kami sa likod ninyo. Natutuwa kami sa ganun eh. At kami nagpapasalamat sa taong bayan doon sa ganyang reaksyon nila. Yung mga naging kasama nyo sa Korte Suprema, kumusta ang... Opo, patuloy-tuloy ugnayan naman ninyo? po. Yung, of course, ayoko na rin makita sila na kasama ko, ano? For whatever political reason there may be. Lalo na ngayon, siyempre, iba sa kanila ay may mga nomination na for Chief Justice. Siyempre, ayoko namang kung ano man yung political baggage na narito sa akin, ayoko namang parang ibigay sa kanila. However, patuloy pa rin naman yung mga messages nila sa akin, text, minsan cellphone, at alam ko, nandun pa ang kalooban nila. Yung mga congressional leaders, halimbawa, yung mga senator judges, meron ba kayong nabalita galing sa kanila after the impeachment? O yung mga kongresista? Wala po eh. Yung mga kongresista po meron. Kanina lang ako yung pupunta rito. May isang kongresista, hindi ko nasasabihin yung pangalan dahil baka pag-initan siya. Pero siya kilalang tao, tumawag sa akin, nagulat nga ako. From out of the blues, tumawag siya. Sabi niya, ayan hindi ako pumirma doon sa impeachment complaint laban sa'yo. Pero yung mga ganun, paminsan-minsan, yung mga kaibigan natin kongresista tumawag. Pero sa mga senador, wala po. Ano po ang expectation ninyo after all this from this government on the basis of the experience you have gone through? May natutunan ba tayo rito na dapat pagmulan ng bagong karunungan at kabutihan dito sa ating lipunan? Siguro yung learning process para sa atin lahat. Hindi lamang sa akin, sa pamilya, sa mga kaibigan, supporter, kundi pati na rin siguro doon sa aking mga quote-unquote kalaban at pati na rin siguro sa mga opisyal natin sa Malacanang, sa mga senador, mga kongresista. Sana huwag na mangyari ulit ito sa kasaysayan natin kasi masakit ito sa bayan eh. Kahit na sabihin natin isang tao lamang ang naging respondent dito, marami nasaktan dito. This divided the country, I think. Dun sa pro at saka against. Ngayon, nakakalungkot yung ganun kasi hindi naman dapat yung mangyari yung ganun eh. Na ma-divide yung country. Mahati dun sa galit at saka dun sa kakampi. Sana wag nang maulit itong ganito. Dahil lamang hindi mo nakukuha yung gusto mo sa Korte Suprema, gagawin mo yan. Pero ang isang naging problema po diyan, sa mula't mula pa, mukhang marami ng mali, ano? Hindi naman extraordinary o ikatakataka na magkaroon ng impeachment complaint laban sa isang opisyal na impeachable, no? Pero yung paraan na kami po noon ay nasa labas ng bansa, a week before your impeachment. Ang balita namin noon, ng mga kasama ko, na sa Lunes niya, i-impeach si Justice Del Castillo. Pero pagdating namin dito, ang na-impeach yung Chief Justice, ano? At ang storya, yung impeachment complaint na pirmahan ng 188 congressmen na hindi nila nabasa yung reklamo. Palagay ko doon nag-umpisa ang problema. Dahil siguro may tatanong natin, kung halimbawa nagkaroon ng impeachment complaint na inilatag doon sa House of Representatives, pinag-usapan, pinagdebatehan, pagkatapos na alam ninyong verified yung mga reklamo doon, palagay ko ibang-iba siguro ang dating sa inyo, ano? Na it's a fair fight, no?
na merong mga gustong tanggalin kayo, pero they went through the process. Pero ito, bigla na lang na, nandun na, impeach na, 188 yan eh, more than one-third. Oo. Pagkatapos dumating sa Senado, at kahit na unverified, ay inaksyon na ng Senado. I think that's one of the major defects of this complaint from the very beginning. Pero ang tanong po ng mga ilan na nakakausap ko, bakit hindi naitigil ng Korte Suprema from the very beginning? Nakitang talagang mali naman. Well, Nawala na ba kayo ng pandan sa Korte Suprema? Oras na kayo na-impeach? Yan ang sinasabi natin ng maraming abogado, yung chilling effect sa Korte Suprema. Hindi ko maalis yun eh. Ngayon, whether it really happened or not, siguro, hindi ako dapat na sumagot yun, kundi yung mga justices involved mismo. Pero merong mga abogado nagsasabi na maaring yan ang epekto ng ganito, yung pananakot at pagtitira sa Korte Suprema. Kasi wala ka naman pwedeng ma-describe dito sa nangyaring dito, kundi sinagasa at overkill. Yun ang dalawang words na parati ko nadidinig ngayon sa mga lawyers na pinag-uusapan dito. Yung sinagasa at saka in-overkill. Ngayon, siguro, looking at it from the point of view of my colleagues in the court, sino ba naman sa kanila ang magkakagusto na pagdaanan yung pinagdaanan namin, ako at ng pamilya ko? Yung panghihiya, panbabastos, panlalait sa amin. Kaya hindi rin maalis sa isip ko na pamisa-minsan pumapasok sa ulo ko, baka nagka-chilling effect na nga. Kung hindi mismo yung proseso ng impeachment, kundi yung trial by publicity. Kasi masyadong masakit. At nakita siguro ng mga colleagues ko din yun eh. Yun nangyari sa akin at kung paano naghirap yung pamilya ko. Pero kung nagkaroon ng ganong chilling effect yung nangyari po sa inyo, ano kaya ang naging effect kung kayo'y sumunod dun sa mga nagsasabi na mag-resign ka na lang? Yan ba'y makakabawas dun sa chilling effect sa mga justices o makakadagdag? Sa tingin ninyo? Palagay ko, alam mo, I'll be honest with you, hindi ko napag-isipan yung puntong yan. Pero now that you ask me about it, siguro, kung ako'y nag-resign, siguro after 1 week, 2 weeks, nalimutan na yung issue. Hindi katulad ngayon, 1 buwan na ang nakakaraan, pinag-uusapan pa. And people still write me, text me, or come to me in public and say, we are supporting you, please don't give up the fight. Sa akin, may kahulugan yun eh, na panglawakan. Hindi pwedeng baliwalain yung ganong sentimiento ng mga tao. Natuto ang bayan. Natuto ang bayan. May pakinabang ang bayan. Oo. If only for that, siguro worth it na rin. Kayo nagsakripisyo pero nakinabang. Sinakripisyo ko na yung sarili ko. Kasi alam ko naman yung pangkahihiyang ibabato nila sa akin, yung putik na ibabato nila. Alam ko na yun eh, kasi winarningan nila ako eh. Nung ako'y pinare-resign, sinabi na nila sa akin ganitong gagawin namin, or in so many words, ganitong, this is what you will expect, itong gagawin namin, ganito, ganyan. Kaya more or less, alam ko na yung pagdadaanan namin. And yet, ganun kasimple na lang ba yun? Pag ang Pangulo sabi, umalis ka dyan, aalis ka dyan, ganun na lang ba kasimple yun? Ganun bang kababa at kawalang kwenta ng ating demokrasya? Na isang salita ng Pangulo, lahat manginginig sa takot at susunod na lamang. Napaka-importante ang punto po.
yan ay ating ipagpapatuloy pagkaraan ng ilang saglit.